Next comment kay Sir Ronald Bautista ulit. Ayan. Ano siya? Very well said. Lahat ng reasons nyo in going to Canada are on point and very valid. Mahal natin ang Pilipinas pero kailangan din nating mahalin ang sarili natin. Yes, God sir. bless you both. Thank you, sir. True yan. As much as talagang masasarap yung pagkain sa Pilipinas. Hindi, tsaka syempre dito, may napanood nga kami ng asawa ko eh. Pinapanood namin yung Game of Thrones ulit. Yan. Sabi ni Lord Varys doon, si Kalbo, parang ano sila, foreigner sila sa ibang, hindi sila galing ng Westeros. Sabi niya doon sa kausap niya na foreigner din. Parang kahit na malaman natin yung language nila, parang never magiging tayo sila. Parang gano'n. So tama si Sir Ronaldo. Mahirap eh, talagang kailangan magsakripisyo para sa sarili. Hindi naman tayo wala namang may pakinabang ba sa atin yung gobyerno natin? Wala silang pakialam. Kahit pa paano nagko-contribute tayo sa kanila kasi oo nga, pero sa Pilipinas, 'di ba? Hindi kaya nga ngayon, syempre, 'di ba, yung mga remittances ng OFW nagko-contribute yan sa ekonomiya ng Pilipinas. True. So ayun, kay Tikbuy kasi double O eh. Ayan, sabi niya, Canada healthcare sucks. Free nga, terrible naman. Tagal ng antay sa tagal ng appointment sa primary doctor, tagal makakita ng specialist, taray ng mga staff, walang gamot. Yan ang reason kaya umalis ako ng Canada. Well, valid naman yung reason mo, sir. Legit yan. Boy, oo. May problema talaga sila dito sa healthcare. Tsaka, ewan ko as I've said nga sa mga previous videos ko, ang pananaw kasi namin ng asawa ko, parang be grateful, ganyan. May problema talaga pero wala namang perpekto. Tsaka yun nga, depende siguro sa pinanggalingan yung buhay, pinanggaling ko sa man kayo nakasanayan, ganyan. Kagaya sa amin dati sa Pilipinas. Kung ma-hospital ka sa Pilipinas, sa public hospital, diba? Sure deads ka na dun. Oo, diba nga yung iba, sabi nila, di na sila nag-ipon para sa pagpapacheck up nila. Nag-ipon na lang sila para sa kabaong nila. Diba nababalitaan nyo yung ganun? Hindi, tsaka mahirap sa public healthcare sa Pilipinas. Ikaw nga, sabihin mo, sige, libre din naman magpa-anti-rape sa Pilipinas. Pila ka nga lang, mga alas 5 na umaga, nasa San Lazaro ka na. Nakapila ka na. Bawang ganun lang din ito, no? So, ayun. Parehas po kay next comment, Mary Jane Leoperio. Parehas po kayo nag-work dyan. Yes po. Yes, parehas. sir. Kailangan maghanap buhay. Kailangan kumayod. Ayan. Okay, moving on kay Ray Adele. Hello. Ma'am, sir. Ano po need para maka-exam agad dyan na hindi na learners? Ito, lisensya na to. PH license lang or license plus certification from LTO plus DFA authentication. Uy, grabe naman. Dami. Ang kailangan nyo lang is lisensya sa Pilipinas. Ang alam ko, kailangan lang lisensya sa Pilipinas, guys. Para makapag-road test kayo. Siyempre, kailangan mapasa nyo yung road test para makakuha kayo ng lisensya. Pero alam nyo yun, iba yung nila dito. Pero yung certification, ang alam ko sa LTO, alam ko magagamit nyo naman yon para naman yun sa insurance. Insurance naman dito. Ito, kay Anej. Parang kay dato? Jenna. Jane. Nakabaliktad lang. Kay Jane. I watch many Filipinos here on YouTube na kararating sa Canada, international students, immigrants, etc. But I really admire both of you. I can really feel na mabubuti kayong tao. Oh, Uy, salamat. Thank you. Salamat. I grew up here in Toronto. Yan, Toronto. I grew up here in Toronto and moved since 2004 with my family. And I personally love Canada. The people here with different nationalities are very nice, and sadly, the ones that are toxic are our own. Pwisit ka mga ganyan no? Nakakainis yung ganun, Kapwa mo Pilipino, pero kinukupal ka. Maayos kayo, Tapos ayan, nalungkot si Madam. Huwag ka na malungkot, ma'am. Anyway, I just want to say I appreciate your videos and I like how you see the life around you, positive and grateful. And I think that those two are the key to happiness and success. Yes. Pero Very so well far, said.
So far, Happiness. mababait naman yung mga Pilipinong na meet namin dito. Kagaya nila Maris, tsaka nila Dexter. Ayan, mababait yan. Oo, correct. Yan, I consider myself lucky and sometimes I get carried away with the crazy life I have and I forget where I came from. Thank you true. for sharing your videos and you both always remind me to be simple and grateful. Sabi nga nila yung mga ibang Pilipino na homesick, ganyan, mga nadidisappoint dito sa Canada. Sabi nung iba, uwi ka ng Pilipinas, bakasyon ka dun siguro mga ilang linggo, ilang buwan. Baka gustuhin mo nang bumalik agad dito sa Canada. Kasi nga, kahit papaano, mas maayos pa rin dito. Ayan. So, next is kay user. Oh no! Wala siyang user. Random. OW7EZ3VB1. Parang robot lang. Ayan. Guys, hi! Hello! Hindi ako magpupo kasi older ako sa inyo. Okay lang. No problem. Okay lang. Dito sa Canada, walang first ganyan, name basis guys. nga sila eh. Yung pinaka-boss nga sa pinaka-boss dito sa kumpanyang pinagtatrabaho ko, parang ano lang, oy, ganyan. Oo. Hey! Di uso ma'am sir dito sa mga, lalo sa mga trabaho. Di ayan. uso. So, you just made me subscribe because you are a happy couple. Thank you. Nako, siya lang yung happy. Ako, boring ako eh. yan lang. Siya yung sa amin. Siya ang energy giver sa amin. Ayan. My experience with whites that when you make sure you speak English like a native speaker, they tend to open up more to you. I like your positive outlook in life. Galing nyo guys. Till your next round. Totoo yun. Kasi ito, di naman sa inaano natin yung ibang lahi. Kasi tayong mga Pilipino, di ba, relatively second language mas natin yan eh. magaling tayo mag-English kahit papaano. Unlike doon sa ibang lahi na migrante rin dito sa Canada, na hindi sila ganun kasanay mag-English kagaya natin, parang mas komportable silang makipagkwentuhan sa atin. Oo. Ganun. Oo. Kasi nga, naintindihan natin Marunong sila. tayong makipag-converse ng maayos. Oo. So, totoo yan. Okay, Sir Cade? Okay, Sir Cade. Sir Cade. Ayan. Pumunta kami sa Canada hindi para sa amin kundi para sa future ng mga anak namin. Galing kami Dubai, mas madaming time for the family dito and work-life balance talaga meron dito. Nasa sayo na if mag 2 jobs ka compared sa UAE. Yung infrastructure dito, although downgrade from what we experience sa Dubai, ganda talaga ng Middle East guys. Ito, nag-visit kasi sa Middle East din. Ganda talaga, sarap talaga dun. Which is parang andun lahat ng luxuries na pwede mo makita. Which is true, dahil walang tax dun, sarap talaga dun. Still, people here, specifically in Satan's, are approachable and nice. In terms of housing, yes, may housing crisis right now kasi dumami ang dumating na mga immigrants, refugees, students. Totoo yan. Tama, kahit di kalakihan ng sahod mo, if financially responsible ka, you can have a house and a car. Totoo yun. Nag-agree sa amin si Sir. Ayan. Para sa akin, yung mga ganyan na nagre-reklamo, nadala lang ng hype na, uy, punta tayo Canada, libre ganito, libre ganyan. Tingnan mo si ano andon. Ayun, yun kasi yung mahirap sa ibang mga Pilipino. Parang kumpara, inggit, ganyan. Diyan ka pa mapapahamak eh, di ba? Kaya kung gagawa ka ng desisyon sa buhay mo, gawin mo yung desisyon mo dahil gusto mo. Hindi dahil doon sa nakikita mo sa iba. Oo. Uy, hindi pwede yung, uy, si ganito nandyan, uy, yung anak ni ganito nandun na. Sa atin pa naman ganun, no? Sa Pilipinas, di ba, alam niyan, ganun yan sa kultura, Pilipinas. Uy, yung anak ni Aling Bebang, nasa ganito na yun ah. Si Bebang. Ayan. Which is, di dapat ganun yung rason nyo. Totoo, tama si Sir, makinig kayo sa kanya. Dapat base nyo yan sa status ng buhay nyo at long-term goals nyo. Sir. Di dahil sa uso lang. Yes, sir. Salamat sa video na to kasi daming misinformed about sa Canada. Ang nakakainis lang sa ganyan, mga nagpo-post, nakikiuso lang na makapunta dito without plans and without researching about life here. In the end, nagsisisi. Kasalanan nila yan, nakiuso lang sila without goals. Yeah. Totoo yun. Tsaka talagang pagpupunta ka dito, talagang pagplanuhan yung mabuti, hindi yung uy, may pera tayong pwede tayo mag-student visa, tapos pagdating dito
hindi naman pala sanay sa trabahong ganito or hindi kaya ng ego na magtrabaho sa ganito. They'll end up, yun, madidepress sila. Mas lalala yung homesick na nararamdaman. Ganyan sasabihin, pangit sa Canada. Ayun nga yung lagi naming sinasabi na hindi porket yun yung experience nyo is applicable na siya sa lahat. Yes. Diba? Kailangan pagplanuhan nyo yan. Pupunta ka sa ibang lugar, ibang bansa, kabilang mundo. Tapos hindi ka magre-research, diba? Lalo na sa amin ng asawa ko, wala kaming kamag-anak dito sa pure risk lang talaga. Talagang, nako, sabi ka namin, mukha namang talaga bang dito tayo sa Pilipinas, parang di naman tayo umangat. Ang hirap umangat, di ba? Try natin sa iba, ayun. Tsaka, kung ano yung goal nyo or purpose nyo, kung kaya kayo nagpunta dito sa Canada, siguro panghawakan nyo na lang yun para mag-strive kayong sa pamumuhay nyo dito. Ganun. Kasi yun nga, at the end of the day, kagaya ni Sir, ano pangalan ni Sir? Ni Sir Cade. Yan, ni Sir Cade, ang goal nila is para sa anak na. Oo. Ang goal na nila is hindi na para sa kanila para na sa magiging future ng anak nila at probably sa anak ng anak nila. Ganyan. Kumbaga, yung decision is selfless na hindi na para sa sarili nila. Okay lang din naman kung para sa sarili yun. Kung gusto mong improve yung sarili mo, go. Pero kailangan mo talaga ng matinding research talaga dyan. Tsaka matindi yung pagdadaanan mo. Ang dami kasing kailangan. Yun. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Di siya... Tsaka yung tsaka yung, di ba, mahirap nang mag-qualify ng pagmamigrate dito. Pagdating mo dito, hindi sobrang sarap ng buhay dito. Kailangan paguran mo yung pangarap mo dito. Hindi yung parang iahain sa'yo on a silver platter. Welcome to Canada. Ito ang house and lot para sa iyo. Hindi ganoon. Parang yung ayun din kasi yung ibang problema ng mga ibang Pilipino sa atin. Parang gusto isubo pa sa kanila yung hindi naman ganoon Thankful na lang. Thankful na lang kami ng asawa ko kasi tsaka yun nga, tinding hirap. Mahirap yung pinagdaanan. Mahirap yung daanan namin papunta dito. Tsaka hindi naman kami lumaki sa ginhawa or yaman sa Pilipinas, kaya yung mga kino-complain nung iba, parang sa amin, okay lang siguro sa amin. Okay na sa amin kasi hindi naman namin naranasan yun, di ba? Depende nga kung paano kayo lumaki, saan environment kayo, saan kayo nasanay. Ano ba yung experience nyo, maganda ba yung pamumuhay nyo, or mahirap? Tsaka yun nga dito, yung kagaya ni Sir, yung sabi ni Sir, work-life balance, ganyan. Nasa sa inyo kasi yun Yun, kung gusto mo mag part-time, kung gusto mong putulin yung pa mo kakatrabaho, walang problema yun kung may goal kayo Pero kagaya ng kahapon, off namin, weekend. Ngayon, weekend uli. Off namin pa rin ng asawa ko, Saturday and Sunday. Kahapon, inaya kami ng friends namin na gumala-gala konti. Ayan, gala kami. Pagdating namin dun sa pinuntahan namin na park, ay grabe talaga, parang kung isipin mo yung weekend, parang nilalaan talaga nila sa family day. Ang daming pamilya doon sa park talaga, puro bata. Nagpapakain ng mga ibon. Ganyan talaga sila dito pagka weekend, relax ka lang. Hindi kagaya sa atin na pag weekend, either tulog, punta sa mall, ganun lang. Dito, din kasi maganda yung environment, gala-gala ka, siguro yung mga ganun, kumakayod sila talaga ng matinding-matindi para ipadala doon sa pamilya na iwan sa Pilipinas. Tsaka dito, yun nga, mas parang nakaka-less stress kasi mas maganda yung environment na pwede mong galaan. Yung nature talaga. Isa yun sa factor kaya maganda dito sa Canada. Kaya di siguro nakakapagpagaan, no? Nakaka-recharge, kumbaga. So, ayun lang guys, very very entertaining at interesting at informative yung ibang mga tanong ninyo, just in case na may tanong iba. Ayun guys, lang kami, kumbaga nag-rundown lang kami ng mga comments dito sa aming channel. Sinasabi lang din namin yung experience namin at yung totoo, and we're very happy na yung iba is nag-agree, di ba?
na, uy, ganun din pala yung Kung meron, mindset nila. kung meron man Hindi lang pala hindi kami. mag-agree, well, that's good din. Hindi naman ang kanilang perspective. At least, at least nakikita namin, di ba? Meron talagang differences, ayan. And yung informative naman, ayan, kung gusto nyo mag-Canada, like paulit-ulit nga namin sinasabi, paghandaan nyo sa sarili nyo, matinding paghahanda yung kailangan nyong gawin. Tsaka, ayun, kung may mga comments kayo, yan, tanong or suggestion sa amin dito sa Canada, post nyo lang sa aming channel. So, try nating sagutin, try nating makatulong hanggat kaya natin. Yung alam namin. Kasi, yun nga, kagaya nung iba, papahanap ng apartment, try natin, nagpo-post-post naman tayo, nagtatanong-tanong kung baka sakali may makakita, ganyan. Try natin guys, makatulong sa kapwa nating Pilipino. Wag nating... Nakakatawa yung iba, no? Yung iba parang, hindi na po kasi sila sumasagot nung pagdating nila ng Canada. Sad sis yun, sad sis. Bakit? Yung iba sabi, nagbabago daw pagdating na dito sa Canada. Wag tayong, hanggat maaari, wag tayong ganun guys. Kumbaga, tulungan natin yung kapwa nating Pilipino. Tulungan mo. Siguro kung matagal kang sumagot, okay lang. Pero hindi mo talaga sasagutin at all. Ay, tsaka, yun nga, pagdating nyo dito, mapapansin nyo yan. Yung mga magkakalahi, nagtutulungan yan. Tapos, mapaputi, basta kung ano man lahi, nagtutulungan sila. Kaya sana tayong mga Pilipino, ganun din tayo. ba't kaya ganun yung mentality natin? Nung nagtrabaho kami dito, sabi, grabe talaga sila maging backup sa isa't isa. Tapos tayo Naghihilahan. visit. Kaya sana mabago na yung ganyang kultura natin, lalo dito sa Canada na konti lang tayo. Magtulungan tayo guys. So yun lang guys. Yun lang. Hopefully nag-enjoy kayo sa video namin. Be sure to like and subscribe. Bye!